Magandang gabi po sa ating lahat. We praise and thank God for gathering us tonight in this packed church to meditate and reflect on the scriptures again as a community of friends, community of believers, perhaps coming from different places, pero dito tayo napadpad sa medyo komportable at malamig na Manila Cathedral. Siguro marahil sa ating mga experiences sa pang-araw-araw, mas pipiliin natin ang mga tagpo kung saan tayo mas magiging komportable. Komportable. We would always opt, kaya nga may mga appliances para mapadali ang buhay. Kung hindi ako nagkakamali, a few years ago, meron pa nga sa radyo, I am not sure kung anong FM station ito, There's this kid, parang bloopers, Tinanong ang mga bata, anong gusto mong paglaki mo, Tapos sabi ng isa, gusto kong maging nurse para makatulong sa kapwa, Sabi naman ng isa, gusto kong maging abogado para maging tagapagtanggol ng kapwa. Tapos sinanong yung huling bata, ikaw, ano naman ang gusto mong paglaki mo? Gusto kong maging kapwa para ang buhay ay hayahay. We don't want to experience pain. We don't want to experience suffering. Why am I telling you this, my dear brothers and sisters? Our readings for today, our reflection, focuses on this reality of our life, wherein we experience sufferings and pain, but then there is this glimpse of hope. We need to be beacons of hope. However, nandun pa rin ang pain, nandun pa rin ang suffering. We heard in the first reading the story of Job. Napakagandang kwento. In fact, isa ito sa mga paborito kong kwento sa Old Testament. We know that the story of Job, he was supposed to be what? Isa sa pinaka-mayaman nung panahon niya. Successful perhaps in terms of having all the livestock, laki ng lupain, at mga anak niya na nag-aalaga ng mga kahayupan in terms of being materially able. However, in the heavenly host, sa langit, nagpulong-pulong ang mga, should I say, anghel, o yung mga minions ni God, at question, etong si Job na ito, faithful lang naman yan sa'yo dahil binibindisyonan mo siya ng napakaraming material possession. Si Job na yan, he's just playing the field because, he has a lot, that's why he praises you. And this is actually a conversation between who? God and Satan. Satan. If you read the scriptures. Kaya, isip ng Diyos. Pinayagan niya yung anghel na yon, si Satan, na tanggalin lahat ng ari-arian ni Job. At yun nga, naghirap siya, nawala literally lahat sa kanya. Dahil ang argument, tingnan nga natin kung magiging faithful pa yan sa'yo. And what we heard is actually the lamentation, yung mga panaghoy ni Job. Is not man's life on earth a drudgery? Walang kwenta ang buhay. Kung nasa higaan ako, I think, when shall I arise? Kailan ako magigising? The night drags on. I am filled with restlessness until the dawn. My days are swifter than weaver's shuttle. They come to an end without hope. Wala na siyang kapag-apag-asa. Remember that my life is like a wind. I shall not see happiness again. Napakalungkot. Ito yung mga panaghoy ni Job. Dito siya trinay ng Diyos. Pero alam naman natin, ang ending nito ay, eventually, kahit
maraming nagpunta kay Job. Siguro may ginawa kang katarantaduhan, kaya tinanggal sa iyo ng Diyos lahat ng ari-arian mo. Siguro may ginawa kang mali. Pero alam naman natin na si Job ay isang mabuting tao. Pero marami pa rin siyang pains and sufferings. It turns out that Job continues to what? Praise God in the midst of his suffering. Job continues to be faithful to God. At yun, binalik ng Diyos sa kanya ang nararapat sa kanya. Pain and suffering. May na-realize si Job na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang alin? Totoo niyang yaman. Sa atin namang pangalawang pagbasa, narinig natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, how in his ministry of preaching the gospel, since it was given to him as an obligation, he could not brag. Sometimes, he even could not, exact payment, no? Dahil obligasyon niya ito. To the point na, minsan pa nga, although I am free, I have made myself a slave to all so that I can win as many people as possible. To the weak, I have become weak to win some of the weak. I have become all things to all to save at least just one. And all this I do for the sake of the gospel. Paul also experienced what? Going out of his comfort zone. He experienced pain and suffering as well. Dahil alam niya na sa paggawa niya ng bukasyon niya na magpalaganap ng mabuting balita, makakaranas siya ng mga paghihirap. Makakaranas siya ng mga pighati sa buhay. Pero sa kabila ng nangyayari, patuloy pa rin siya sa kanyang bukasyon. In our gospel reading, gayon din naman ang naranasan ni Jesus. We heard that he came to his hometown, Capernaum, no? At doon, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpaalis siya ng mga demonyo, inaalihan ng mga demonyo, no? At ang haba-haba ng pila, buong bayan, kinuyog siya sa isang bahay. To the point siguro na napagod siya. Dumating ang kinabukasan, madaling araw, umalis siya at nanalangin sa isang lugar na walang tao, deserted place. At hinanap siya ngayon ng kanyang mga disipulo. No? Guro, nasaan ka? Nandun, meron na uling pila. Many people are looking for you to be healed. Please come. Kumbaga sa isip-isip, pwede natin tingnan, isip ng mga apostoles na ito. Lord, successful tayo dito. Maraming nagpapagaling. Marami kang mga fans dito. Pwede ka nilang gawing hari dito. Sikat ka dito. Hearing that people were looking for him, instead of going back and healing people, iba ang ginawa ni Jesus. Anong ginawa niya? He said, "Let us go to other villages, that I may preach there as well. For this purpose I have come." Kumbaga, pwede nang komportable ako dito. Dito na lang kaya ako. Stable na ako dito sa komunidad na ito. Sikat na ako dito. Ito ho rin minsan ang mga problema ng mga pari at mga madre minsan. Na pag dumating na yung mga bagong assignment, ayaw nang magpalipat. Dahil naging, komportable na ang buhay. Pero para kay Jesus, no, that is not what I am sent for. That is not the purpose why I am here. I must go to other places and there preach the gospel as well.
Ano ba ang pwede nating matutunan sa mga pagbasa ngayon? First reading, second reading, and the gospel. You see, my dear brothers and sisters, if you want to achieve authentic spiritual growth, it happens in a place where we are uncomfortable. Kung gusto nating mag-grow, it happens when we are in pain. It happens when we are what? Suffering. No? Pero ang mundo, anong turo sa atin? Hayahay na buhay. That is the challenge. Ang takeaway na pwede nating pagnilayan ngayon, pag-uwi ninyo, no? Particularly for this Sunday, while we are supposed to be, beacons of hope, no? Dapat mawala ng pag-asa. No? Si Job, sa kanyang panaghoy sa first reading, nawalan siya ng pag-asa. No? Pero patuloy pa rin siyang nananalig sa Diyos. Dahil doon niya na-experiensyahan sa kanyang pain, sa kanyang suffering, sa kanyang discomfort, na ang ultimate pala niya na possession ay walang iba kundi ang Diyos. Ganon din sa pagmimisyon. Para kay San Pablo, kahit siya ay maging mahina, kahit siya maging slave, kahit siya magmukhang tanga, okay lang. Basta nagagawa niya ang kanyang obligasyon. Ano yun? Magpahayag ng mabuting balita. Ehemplo ni Jesus. Pwede na siyang magstay doon no? Hayahay ng buhay niya sana. Sikat na siya. Pero no, I must go out of my comfort zone and preach to people, other people of other villages. Tayo kaya, kapag nakaka-experience tayo ng pain and suffering, how do we treat it? No? Baka mamaya sabihin ninyo, hindi ako mahal ng Diyos. No? Baka mamaya sabihin ninyo, pinarurusahan ako ng Diyos. Well, it's up to you, no? How you will see it, no? But may you see your pain, may you see your suffering, may you see your discomfort as what? An opportunity for you to grow spiritually. That is the invitation for us, mother, brothers, and sisters. It is only when we realize that we become, truly hopeful, faithful, and loving disciples of Jesus. Yan ho sana ang maging take away natin sa mga pagninilay natin. The next time makaranas tayo ng discomfort, you ask God, Lord, what are you trying to teach me at this juncture? And you beg God's grace that you may be able to what? Grow in that circumstances so that you may reach your full potential as a disciple of Jesus. Amen.